Amen. At muli po akong nagpapasalamat sa mga kapatid ang tulungan po sa amin sa paglilipat. Salamat po sa inyo. Ilang araw kayo? 5 araw na? Salamat po sa mga tumulong mula po hanggang kahapon. At salamat din po sa nagpakain sa amin. Salamat kay Mr. Ken Rogers. Okay, don't forget, no? Next Sunday po ay ating bisita rin si Pastor Noel Reyes. No, Sunday morning po yan, so po ating panuhin. At pag-renew rin po palagi. At supportahan niyo po yung ating revival meeting sa Angeles, Pampanga. This Friday na, Friday, Saturday, and Sunday, no? At aking po papalala muli, no? At kagawin po natin ay hindi po gaano kalamihan ng ating agaling tao. Hindi po kayo nakaraan. Kaunti lang po muna natin sasama. Amen? Amen? Ito po agad yung iba. Kasi ubus sa idyong mga buko, sa idyong makopa, sa idyong. Kaya kaunti lang po muna, para po kalagan naman. Alright, di mo buksan ba? So, Psalms 103. Ngayon po naman itong lawik 103. At salamat po sa ating panuhin. At salamat din sa Lord sa ating mga Bible studies. Pati po yung mga gawain ng mga kababayan. Salamat po at nakita ko na talagang pinagpapalaan ng Panginoon. So, yun po naman talaga ating gusto mangyari. Ang layunin sa ating mga home Bible studies ay magamit pa rin para masaturate at maabot yung mga lugar, areas na hindi natin kaano na pupuntahan. At sa magitan ng mga home Bible studies, nire-refer na ating mga members ay nakakapunta pa tayo sa iba't ibang mga lugar para makapagpaabot ng gospel ng Panginoon. Psalms 103. Alright, ready po ba kayo ngayong umaga? Amen. Salamat din sa aming mga awitin. Ganda awitin niya. Alright, Psalms 103. At kung kayo pinaya na, ay atin pong babasahin mula talatang talatang 1 hanggang 10. Psalms 103, verse number 1 to number 10. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, isa po ito sa paborito kong kapitulo sa Lumang Tipan, Psalms 103. Kaya madalas ko po ito i-resent sa inyo at basahin sa inyo. At I'm hoping na ngayong umaga, after this, ay maging paborito mo rin talata ito. Makapagdulot ng kaaliwan, lakas ng loob sa iyo. At lagi mong makita na ang Diyos ay talagang mabuting Diyos sa ating lahat. Okay, Psalms 103, verse number 1 to number 10. Alright, ating basahin po responsibly. Verse number 1, bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Who healeth the life of destruction, for crowned thee with loving kindness and tender mercies. Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executed righteousness and judgment for all their purposes. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord turns from the nations slow to anger and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he give his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Napasin niyo po, sa talatang 1 ay nanawagan si David. Si David ay nanawagan at nanawagan sa kanya mismo kaluluwa. Tapos po? Nakita po? Okay? Ito yung panawagan ni David para kanino? Sino yung pinatinalawag? Bless the Lord, lakas. O sino yung kanino nananawagan si David?
pinananawa ko ni David na gawin ng kanyang kaluluwa. Dalawa is what? Number one, to bless the Lord. Nakatili po? Alin ko na panawagan niya? Kaluluwa, bless the Lord. You see that? To bless here means what? To kneel. Okay? To kneel down in giving honor, adoration, and praise to God. Nakagin po doon? Kayo pa namin? Dito, yung salitang bless means what? Pagluhod at pagbibigay parangal, kadakilaan at papuri sa Diyos. Kapag katumbas ito nung matagpuan ng wise men ang Panginoon sa sabsaban. Ano listening to sir? No, nandito sa bahay, di ba? Namangha sila. At sa kanyang pagkamangha, ang ginawa ng mga wise men? Tumuhod. Ano natin? Minuhulan yung sanggol. Namangha sila. Yung creator ng heaven and earth, ngayon ay sanggol. Namangha sila at napaluhod. Ano natin? In giving what? Adoration. Ano ba? Praise and what? Gifts. Alam niyo na pag sabing bless the Lord. Ipaalam niyo siya? Oh, okay. So yung unang panawag ni David na isagawa ng kanyang service, what number one? Takas. Oh, to bless the Lord. Ano yung pangalawa na kanyang panawagan? Sumunod. Nasa verse number 2 pa rin. Nasa verse number 2 pa rin. Oh, takas. Forget na. Nakanya po? Number one, kaluluwa. Hoy, bless the Lord. Pangalawa, kaluluwa. What? Huwag mong kakalimutan. Forget na all these what? Benefits. Okay? Because what? Because forgetting God will cause you to run astray. Listen carefully, Christian. Okay? To forgetting God will cause you what? To backslide. And to worship other gods. Hindi ni Christian. Hindi. Hindi ko sinasabi luluhod ka pa sa akin ito. Kundi kayo higit na ibigin, higit na papahalagan, higit na paglino kaysa sa Diyos na nagligtas sa iyo. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Kahit hindi yung sentro ni David, yung kanyang tinatawag, yung kanyang inner man, yung kanyang what? Soul. Kaya sabi niya, forget na all his what? Benefits. Na binigay ko kanina, yung definition ng bless. Nakuha niyo ba? To bless God, nakuha niyo, di ba? To kneel in giving honor, adoration, and then what? Praises to God. Pangalawa, and forget soul, kaluluwa. Forget not all his benefits. Okay? Now, anong ibig sabihin ng benefits? Sabihin ba? Beneficial po. Now, benefit means what? Dealing. Benefit means what? Takas. Dealing. Sa Tagalog is what? Pakikitungo. Diba namin siya? Ano sa Tagalog yung dealings? Pakikitungo. Listen ka pala, pakikitungo ng Diyos sa'yo. Nakon niyo ba ako? Yes, ang Diyos siya. Tignan mo mabuti, mula nang manitas ka, kung paano ka pakitunguhan ng Diyos. Nakikita mo ba kung paano kayo pinakakitunguhan? Malapit ba siya sa'yo? Nakikinig ka sa akin? Malapit ba o mabait ang Diyos sa'yo? Lagi ba siyang galit sa'yo? Listen, forget not all his what? Benefits. Means what? Dealing. It refers to how God treats you. Paano ka ba din tinatrato? Hindi po, paano ba din tinatrato? What is verse number 5? Paano tayo pakitunguhan ng Lord? Verse 5 is what? Sabi, who satisfied thy mouth with what? Good things. Yung lahat ng bagay na masisiyahan ka, ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Nakikinig sa akin?
pogi sa'yo o pangit sa'yo? Nakikinig ka sa akin? Ha? Yung bang pamilya mo, mahalaga sa'yo, hindi mahalaga sa'yo? Mahalaga. Bigyan nyo sa'yo yan. Amen na? Amen? Kagalit mo niyan. Ang Calvary ba, good or bad sa'yo? Bigyan nyo sa'yo yan. Na siyang bumubusog sa'yo ng bibig ng mabubuting bagay para ma-enjoy mo. Ano ba ang iyong kabataan na babalong parang agila? Encourage ka to keep on. Ganyan ka pakitunguhan niya. Kahit madalas bad ka. So forget the police benefits. Okay? This verse number 8, 8, 9, and 10. Tingnan nyo kung paano tayo tratuhin ng Diyos. Okay, 8. The Lord is what? Kita mo? Lagi siyang naaawa. The Lord is what? Merciful. Ano pa? Gracious. Ano pa? Slow to anger. Ano pa? Lento siya. Kita mo? Hindi mo kayang ubusin yung kanyang hawak sa iyo. Hindi mo kaya. Dapat ka nang parusahan, dapat ka nang paluin, dapat ka nang itakot na hindi niya magawa sa iyo. Lagi siyang naawa sa iyo. Pinagkatutuhan mo na eh. Number 9, he will not always what? Chide. Neither will he keep his what? Ito mo. Gusto nagagalit, pero hindi nagtatanim. Ano pa? He had not what? Dealt with us after our what? Kita mo? Bagamat matigas ang ulo mo, pero hindi ka niya ginagantihan kung paano mo siya tinatrato. Kahit nagkukulang ka sa kanya, siya naman hindi nagkukulang sa iyo. Nililimot mo siya, but never kang nilimot ng iyong Panginoon. Kaya anong pangako ni David sa kanyang soul, pangalakas? Bless the Lord. Say, anong pangalakas? Forget na. Don't forget ka. Okay. Huwag mo limutin kung paano kanyang pakitunguhan. Okay. Verse 13, kayo lahat. Okay? Ano ang ating Diyos? Ano ang ating Diyos? He is like what? Like? Okay. Katulad ng isang ama na laging naaawa sa kanyang mga anak, ganon ang Panginoon ay nahahabag sa kanila na mga natatakot sa Kanya. Okay. So forget na, Christian. Forget na. Alright? Huwag mong lilimutin ang iyong Panginoon. Okay? Yes, may problemang dumarating, may pangangailangan, may kagipitan, may pagluha, pero ibig kong muling ipaalala, anuman ang ating mapagdadaanan, huwag mong kakalimutan, God is good. Amen? He is gracious and what? Merciful. So, but for most of the time, ang ipinatin sa totohanan, nakakalimot ang Kristiyano. Kasi amen? Nakakalimot ang Kristiyano, nakakalimot yung ating mga kaluluwa. Kaya kita mo, kanina yung address ni David, yung kanyang mensahe, sa kanyang what? Sa kanyang soul. Alright? At yun ang ating ibig mong pag-usapan din mga the blessings the soul forget. Mga pagpapala na nakakalimutan ng ating kaluluwa. Panginoon, ako ko'y lumalapit, humihingi patuloy ng iyong pagpapalang kalakasan ng buhos mong kailangan at humihiling din dahil ng matamang pakikinig ng iyong mga anak, kababaan loob, at teachable spirit. Help me, dear Lord, na magawa ko yung dapat nais mo lamang sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, the blessing the souls forget. Can you imagine? Blessing pero nakakalimutan. Mismo yung ating pangkaluluwa ang nakakalimut. Ano ang mga blessing ito na nakakalimutan ng ating kaluluwa? The very
that God forgive us. Yun ang number 1. Nakakalimutan mo na napatawad ka ng Diyos sa lahat mong kasalanan. Amen? Okay. Hindi ba tinanggap mo siya bilang Savior? Hindi ba humingi niya ng kapatawaran sa iyong kasalanan? Amen? Now, tanong ko, gaano karaming sin ang napatawad niya at pinatawad niya mula nang siya yung tinanggap? Gaano karami? Gaano karami? Hindi ba ang sabi ng Bible? And their sins and iniquities will I remember no more. Ano ba ba? Hindi na alalahanin. Hindi mo ng lahat ng ating Panginoon. Amen? Hindi bautismo ang humugas ng sala. Walang kakayahan tubig na yan. Kahit tubig ng Jordan, hindi kayang mag-alis ng sala. But thank God, through the blood of Christ, nahugasan kayo. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Dugo ni Kristo. Nung siya ating nilagal na tagapagligtas. Alright? Nabisa? Okay. Sabihin mo, souls, forget na that God forgives you ng lahat ng kasalanan. Amen? Inali ka niyang ganap at pinatawad ka niya at ikaw ay anak na ng Diyos by faith in Christ Jesus. Yes, God forgive us. And then, isa sa kahalagan is what? Okay? Ito'y nangyari, through the sacrifices of Jesus on the cross of Calvary. Huwag mong kakalimutan. Wala kang bahagi para mapatawad ka. Lahat si Kristo Jesus ang lahat na siyang nagpasa ng lahat. Maliwanag ba? And in Hebrews chapter 9 and verse 26. Hebrews chapter 9 and verse 26. Hebrews 9:26. At tayo nga pala, ready? Okay. Verse 22 muna. Ready? Basa. And almost all things I by the law purge with blood. And without the shedding of blood is no remission. Nakita mo yan? Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Ay, hindi sa akin? Ulitin ka, without the shedding of blood is no what? Walang remission, walang kapatawaran. Kung walang dugo na nabuhos. Kaninong dugo ang nabuhos? Takas, kanino? Kay Kristo. Amen? Na siyang nagpatawad ng lahat ng ating sala. Okay? 26, tayo na. For then must He often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, had He appeared to put what? To put away sin by what? By the sacrifice of Himself. You see? Kaya nga, yes, huwag mong kalimutan, God forgive us. Napatawad tayo ng Diyos at ito po'y ginawa sa magitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen, Christian? Amen? Pangalawa, verse number 3. Ano yung number 1? Nakakalimutan ng kaluluwa? At pinapaalala sa atin, ano number 1? Pagkatapos, God forgive us. Kaya ngayong umaga, kung wala ka pang katiyakan ng langit, pagka namatay ka, si Kristo ang kailangan mo. Siya lamang ang may kapangyarihan para mag-alis ng lahat ng sala at ikaw po'y makaligtas sa parusa ng Diyos. Okay, mananampalataya kay Jesus.
maliligtas ka. Amen? Amen, Christian? At nangakong Diyos, ang lahat ng sa kanilang nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tweet ay ang mga nanampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka ng iyong buong puso na simuling nabuhay sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Amen? John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi mananampalataya, hindi makakakita ng buhay, mananatili ang galit ng Diyos sa kanya. Okay? Yes, because God forgive us through the sacrifice of Christ doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen? Siyang nagpasa ng lahat ng ating isa. Siyang tumanggap ng ating kaparusahan para wala na tayong bayaran. Pangalawa, verse number 3, na nakakalimutan, at kaya huwag mong kakalimutan, verse number 3, pakalakas nga, who forgiveth all thine what? Iniquities. Pangalawa, who healeth all thy diseases. Alright, ano yung pangalawa? Una, napatawad tayo. Pangalawa, God heals us. Ano yung pangalawa? Pakalakas? Yes, pinagaling tayo at pinapagaling tayo. Yan yung isa? Nakakuha nyo ba? Amen. Pinatawad, pangalawa, pinapagaling. Ano yung pinapagaling? Saan? Ba't nagkakasakit pa tayo? Ako, yung araw ko masakit ng buhay ko. Okay, isip ko siya. It is not referring to physical healing. Pakadalas ka? Hindi ito tumutukoy sa ating physical na kagalingan. Alright? Kasi kung physical, bakit may doktor ka? Ba't magdudoktor pa si yung ating kapatid dyan? Okay? Anong kagalingan pinapag-usapan dyan? Balik ko yung verse number 1. Okay? Ano sabi sa verse number 1? Bless the Lord, lakas, oh my soul. You see that? Nanawagan si David sa kanyang kaluluwa. Okay? At yung kaluluwa niya, pinatawad, makikinig ka sa akin, sa lahat ng kanyang inigilis. Pangalawa, pinagaling sa lahat ng kanyang karamdaman. Ano yung pinagaling? Yung soul niya. Nakikinig ka sa akin? So it is not referring to physical healing, but what? Soul. Amen? Soul. Alright? Yes, listen. David is referring to the sickness of the soul. Nagkakasakit ang kaluluwa. At ang tanging makagagamot, makapagpapagaling sa sakit ng kaluluwa, ay hindi si Dr. Simon o si Dr. Sino ba? Sino ba? Ilang doktor pa? Chua. Is it that? Sinong doktor ang may power para magaling ang soul? Sinong doktor? Si Dr. Jesus Christ. The great physician. Alright? Now, anong sakit ng kaluluwa? So, ano yun? Nakikinig sa akin? Lust, hate, bitterness, listen carefully. Amen. Lagi kong nakikita sa maraming Kristiyano, Amen. galit, bitter. Mali yun. Sakit yun ng what? Sakit yun ng soul. Ano ba? Critical spirit. Sakit ng soul yun. Amen. Okay. Lust, hate, bitterness, greed, jealousy, discouragement, depression, anger, fear, guilt, doubt. Nakada yan? Tandaan niyo po, sakit ng kaluluwa yan. Hindi yan kaya na kahit pinanagaling na doktor ng Amerika. But thank God, meron tayong Diyos na siya nagpapagaling ng sakit ng ating kaluluwa.
Hindi ko nalagay yan, yung critical skill, hindi ko nalagay. Nalagay ko yung mga. Listen, Christian, no, kung paano yung sakit ng katawan can kill you. Ha? Ganun din po yung disease of the soul can also kill you toward the things of God. Kaya maraming Christian, saved sila, pero lifeless. And they are very weak, kaya hindi nagagamit ng Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Talaga, kung paano yung disease ng body ay pumapatay ng katawan, ganoon din naman yung disease ng sulit pumapatay, pumapatay po ito sa Kristiyano toward the things of God. Kaya nangyayari, maraming Kristao, they are Christian, they are saved, pero wala kang buhay, walang sigla, walang power kang makikita sa kanila. Kaya nga this morning, kung nakakapagsulinig ka, nakakasuporta ka sa mga mission, sa mga gawain, sa mga Bible study, nagagamit ka ng Lord, bless the Lord. Yan nga siya? Bless the Lord and forget that all is what? Benefits. Okay? Kaya salamat sa Diyos, na siyang gumagamot maging sa karamdaman ng ating mga kaluluwa. Sabi ko kanina, katulad ng isang butihing doktor na laging binibisita yung kanyang mga pasyente araw-araw. Bihira na yun. Ang ibig sa akin, ang ating Panginoon, lagi tayong binibisita araw-araw. Amen? At pinagagaling yung sakit ng ating kaluluwa. Tama ba? So listen, Christian, to effect this healing, kailangan natin ng gamot araw-araw. Pakalakas yan, to effect this healing, we must take our what? Medicine. Anong medicine? Psalms 107, 17 to 21. Tingnan niyo po, yung gamot na kailangan natin na binibigyan ng Panginoon. Pero kailangan ikaw mismo ang magtitake. Alright. Okay, Psalms 107, 17 to 21. Basahin niyo po natin. Mga mamang, dahil sa kanilang mga pagsalansa, at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nagdadalamhati, kinayayamutan ang kanilang kaluluwa, ang sari-saring pagkain, at sila'y nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan. Nang magkaganoon, nagsidaing sila sa Panginoon, sa kanilang kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. 20, sinugo niya ang kanyang salita. Ulitin ko sinugo niya ang kanyang salita. The Word of God, the Scriptures, the Bible, the Holy Book, the Bible. And ito ano nangyari nang dumating ang Word of God? Pinagaling sila. Iniligtas sila sa kanilang mga kapapahama. You see, dahil sa soul disease. 21. Oh, God. Yes. Bless the Lord. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa Kanya kagandahang loob at dahil sa Kanya kagilagilas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Now, anong medicine ang ginagamit ng Diyos para pagaling ng ating soul? Anong medicine niya? The Bible. Amen? Kaya yung gamot, binigyan ng Panginoon. Kaya pagka hindi ka gumagaling, ang tanong na Diyos, iniinom mo ba yung gamot mo? Hindi po nag-pray lang ako. Hindi ka gagaling. And you say, bless the Lord. And forget not all His benefits. Tinatawag tayo, pangalawa, pinapagaling tayo. Okay? Kaya nga minsan, hindi
hindi ako makapaniwala na sabihin Christian, pero magkukumit ng suicide. Hindi mangyayari yun kung talagang Kristiyano ka. Sabagat si Kristo ang dakilang manggagamot ng kaluluwa. Hindi ka para matalo ng depression. Alright? Hindi ka para patayin ng galit sa iyong dibdib na namumuo. Hindi. Bakit pangatlo? He redeemed us. He redeemed us. Kaya nga, mga kaluluwa, huwag mong kakalimutan. Pinatawad ka ng Diyos. Pangalawa, pinapagaling ka ng Diyos. Kaluluwa, pangatlo, tinubos ka niya. Tinubos ka niya. Alright, so this verse number 4. Psalms 103 and verse number 4. Alright, hindi po kayo? Verse number 4. Who redeemed thy life from destruction. Nakakagaling po yan. Ha? Okay? Ito yung blessing na nalilimot ng kaluluwa. Kung kaya't kailangan pang ipanawagan at laging ipapaalala na tinubos ka na. Ha? Huwag ka nang magpaalipin pa sa kasalanan. Tinubos ka na. Huwag ka nang maging alipin pa ng sanlibutan. Tinubos ka na. Huwag ka nang maging alipin pa ng tao. Tinubos ka na. Huwag ka nang maging alipin pa ng masamang bisyo. Yes, He redeemed us. He redeemed thy life from what? Destruction. Okay? In 1 Peter chapter 1. Alright, tingnan niyo po kung paano ikaw ay tinubos ng Panginoon. 1 Peter chapter 1. Alright, nasusundan niyo po kapatid? Okay, 1 Peter chapter 1. Number 18 po, 18. For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition of your fathers. Okay? Okay. Ang naging, ikaw ay tinubos, hindi ng mga nasisirang bagay, hindi ng pera, hindi ng pila, hindi ng ginto, mula sa walang kabuluhang paraan ng iyong pamumuhay. Yung buhay mo ng araw sa inside of God ay walang kabuluhan. But what is number 90? Tayo na, but with what? Oh, but with the precious blood of Christ. As of a lamb, without blemish and without spot. Tinubos ka ng precious, mahalagang dugo ni Kristo. Amen? Amen? At sa chapter 2, verse 4, at also sa verse 9, tinawag si Kristo precious. Ang iyong manunubos, listen carefully, precious. At ikaw ay tinubos siya ng kanyang precious blood. Amen? Amen? At si Kristo ay precious. Alam ko, kaya na kung nabasa ngayon sa sermon na, okay, He is precious. Si Kristo ay precious. Number 1, He is precious because of the direction na kanyang pinanggalingan. Kristo precious because of the distance. The distance ng kanyang pinanggalingan. Saan siya nanggaling? Sa langit. Amen. Parang sabi ko, nga naman, no? Nung ako'y bata, pag may mga dumadating na Amerikano, hinanganga ako. Samantalang dahil sa Amerika nang galing. Samantalang si Kristo sa langit nang galing. So He is precious. He is God manifested in the flesh. Pangalawa, He is precious because of what He brings to us. Ano yung number 1? Because of what? The distance na kanyang pinagpunan. Pangalawa, precious siya because of what? Because of what He brings to us. Minsan, yung mga galing sa abroad, precious sa'yo sapagat may mga dala sa'yo. Tama ba? Diba? Pasalubong. Si Kristo, nang galing sa langit, nang-action ba, may dala rin sa atin. Ano yung kanyang dala? Redemption. Ano yung kanyang dala sa atin? Salvation. Ano yung kanyang dala sa atin? Ano yung kanyang dala sa atin? Heaven. Yes. He is what? He is precious.
tinubos tayo ng kanyang precious blood. Alright? Kaya yun ang ating mensahe dinadala saan-saan magdako. Amen? Kaya ang mensahe ang ating dinadala maging hanggang doon sa Angeles, Pampanga. Okay? He redeemed us. Pang-apat. That is verse number 4. Balikan niyo po, ha? Ano po? Ano yung mga blessings na nalilimot ng ating kaluluwa? Ha? Na tayo pinatawad? Pangalawa, pinagagaling tayo. Amen, Christian? Pinagagaling ka ba niya? Nakakomfort ka ba niya? Napapalakas ba niya loob mo? Okay, bless the Lord. Okay, pangatlo, He redeemed us. Huwag mong kakalimutan, tinubos ka ng kanyang banal na dugo. Kaya dahil doon, ikaw ay kanya. Amen? Hindi ka na sa iyong sarili. Ikaw ay bili sa halaga at ang halaga niya ay wala naman kundi precious blood of Jesus Christ. Pang-apat, verse number 4. Psalms 103 and number 4. Alright. Ano nakalagay? Who crowned thee? Kinokoronahan kanya ng what? Ng kanyang loving kindness and then what? Tender mercies. Yes. Okay? God crowned us with loving kindness and tender mercies. Okay? Ipinapatong niya sa iyo. Nakikinig sa akin? The word putong sa Tagal, sa King James word crown. Sabi, saan niya lagay yung crown? Di ba sa ulo? Amen? Pero ang Diyos, iba yung kanyang ginagawa sa kanya. Yes, pinuputong kanyang crown. Pero yung kanyang crown is what? Kagandahan loob. Ano pa yun? Malumanay na, ano yun? Malumanay na kaawaan. Yun yun. Alright? Yun yun. Now, the word loving kindness sa King James ay katumbas ng salitang grace o gracia. Dapat po, yung tender mercy naman ay katumbas ng salitang compassion. Nakikinig ba kayo? Compassion and tender love. Nakikinig po kayo? Hey, lahat ng iyan ay sa'yo. Amen? Yes, itinuputong ng Diyos sa ulo mo yung malumanay na kaawaan, kagandahan loob sa'yo. Ano ba ito? Kaya kita mo, may kinakain tayo araw-araw. Nagkakasakit ka, gumagaling ka pa. Amen? Ano ba ito? May trabaho ka pa, kumikita ka pa, may pamilya ka pa, may bahay ka pa na uuwian. Ano ba ito? But most of the time, aningin natin, nalilimot yan ang ating kaluluwa. Kaya hinahamon tayo na manawagan ka sa kaluluwa. Kaluluwa, forget that all these benefits. God is good. God is precious. And God is merciful. Sa kanya mga anak. Tapos minsan ng tender mercies. Katong inikakahalin ko yun ng isang butihing nanay sa kanyang munting anak na laging hinahabol. Ganun ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Remember yung Lamentation 3:22 hanggang 23? Tama yun? His compassion fail na. Tama? Di ba? At yung kanyang awa ay laging bago tuwing umaga. Ano ba? Kaya nga, as a Christian, no, pag nalulungkot ka, natatakot ka, kapag ikaw ay parang hopeless, hindi ka para magtungo pa sa mga lugar na doon ka sasaya. May Diyos kang magpapasaya sa iyo. Amen? Hindi para, sabihin mo para makalimot at maglalasin ka pa. Hindi. Kung hindi ko minsan po sinabi, you don't need the devil's pantry. Hindi mo kailangan naman ng devil's pantry. Amen?
maglalasing ka po, magbibisyo ka pa, para sabihin mo kalimot-limot ka. Para ka bang anak ng isang maluwas sa pamilya na, wala ka bang makakain sa bahay mo? At kung sasarap ka nakikikain? Nakikinig ka sa amin? Hindi mo kailangan makikain sa table ng demonyo. May Diyos kang naaawa sa iyo. Ang iyong Diyos ay mabuting Diyos, mahabagin, maawain. Number 5. Yung verse number 5. Now, huwag mong kakalimutan, lahat na ito ay tinatamasa natin not because we are good. Lahat na ito tinatamasa natin dahil kay Kristo Jesus na ating manunubos. Na siyang naghandog ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Alright? We are accepted in the beloved. Alright? So bless the Lord. And number 5. Okay? Alin na natin sa verse number 5? Psalms 103 and number 5. Nakita niyo po? Alright. Ano sabi po sa verse number 5? Who satisfied thy mouth with what? Good things. Kita niyo? Things. Marami. Diba? To satisfy thy mouth with good things. Paano ma-enjoy mo? Kaya nga, mamaya, pag-uwi mo sa bahay mo, tignan mo lahat yung meron ka na. Ulitin ko lang, huwag mong hanapin yung wala ka. Lahat ng meron ka, pasalamatan mo siya. Lahat ng yan, pawang kaloob ng Diyos sa'yo, kasama na yung pamilya mo. Alright? Na siya bumupusok sa iyong bibig na mabubuting bagay. Diba? Ano pat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Alright? Now, paalala ko, wag mo niyo isipin para lagi. God, tama ba? God does not always give us what we want. Okay po yan? God does not always give us what we want. Hindi naman lahat ng gusto mo ibibigay sa iyo ng Diyos. You follow me? But He always give us what is best. Amen, Christian? Iba yung want sa kailangan mo. Minsan yung gusto mo, alam ng Diyos, hindi makakaputi sa iyo. Amen? Kaya ibibigay niya yung makakabuti sa iyo at pinaka-the best para sa iyo. Okay? Kaya nga, bless the Lord. Lagi mo siyang pasalamatan. Amen ka siya? Now, tapos na, okay. So, natin, ano yung panawagan ni David sa kanyang soul? At dapat maging panawagan din natin sa ating kaluluwa. Ano yung number 1? Bless the Lord. Amen? Bless the Lord. And what? Forget not all His benefits. You see? So, God wants us to bless Him. Diba? Now, how? Paano natin ma-bless ang Panginoon? Dalawang bagay na tira. Number 1, by sharing. By serving. By serving. Paglingkod natin siya. O huwag natin kalimutan, sino ka man, bilang anak ka ng Diyos, you are God's servant. Tama ba? Tama ba? You are what? You are God's servant. Kaya marapat lamang, to find how you can serve the Lord. Serve Him. Worship Him. Sa ganung paraan ay nabibigyan mo, nabibless mo ang ating Panginoon. Huwag na makalimutan, lahat ng tumawag dito, halimbawa, kayo mga nagtuturo ng bata, sila po'y gumagawa hindi para sa iyo, hindi para sa akin. Sila po'y gumagawa para sa Panginoon. Tayong lahat ay God's what? God's servant. Tinubos na kanyang dugo. Pangalawa, by standing. Serving. Pangalawa, standing. Alright?
Manindigan tayo para sa ating Diyos. The word standing, okay, Psalms 134, Psalms 134, dito kasi pinakita sino yung nais ng Diyos na i-bless siya. Alright, Psalms 134 verse 1 tayo po lahat. Behold, bless ye the Lord, all ye his what? Servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Kita niyo? Okay? Kaya God wants us to bless Him by serving, and God wants us to serve Him by standing. Kita niyo? Okay? Stand in the house of the Lord. Alright? Now, standing is what? Waiting for the Master's order. Yung tayong lahat, naghihintay, ano ba ang iuutos ng ating Master? Stand. Diyan ka na. Huwag kang maalis dyan. Hintayin mo yung order ng Master mo. Nakikinig ba ba kayo? Standing also is what? See what you can do. Tingnan mo, ano yung magagawa mo para sa Kanya? Tingnan mo, ano yung magagawa mo para makasuporta ka, makapag-contribute ka sa gawain ng Diyos sa Kanyang tahanan. Ano yung ibig sabihin? Bless the Lord. Okay? Serve Him, then stand. Then what? Standing is also fight for the faith. Ipakipaglaban ang ating pananampalataya. Manindigan ka para kay Kristo. Bless the Lord. Bless the Lord, O Kristo. And forget not all His benefits. This morning, Christian, ikaw ba yung Kristiyano na may kaluluwa na nakakalimot? Sana hindi. Sana hindi. Pero most of the time, talagang nakakalimutan natin yung ginawa na ng Diyos sa atin. Hindi ba? Kaya ngayong umaga, kung nalimot mo, napatawad ka, kung nalimot mong pinapagaling ka, kung nalimot mong tinubos ka, kung nalimot mong ang Diyos ay mabuti at binubusog ka ng mabubuting bagay, ito yung pagkakataon para din Lord, I'm so nakalimot ako, but Lord, sasabahin kita, paglilingkuran kita, paghahandugan kita, at hindi kita kakalimutan, ni hindi kita ipagpapalik. Amen? Wala akong ibang magiging Diyos maliban sa iyo. Bless the Lord. Tayo lahat dito ngayon. Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat po.